Warriors magsisisi kay Jordan Poole? Magagaya kay Harden sa panahong iniwan ng OKC? Klay Thompson nasa $35 million per year next season. At good news, Cory Joseph balik Warriors na. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Sumangayon si Kyle Kuzma sa paghahambing ni Kevin Garnett kay Jordan Poole at James Harden. Si Kevin Garnett ay nagpahayag ng suporta para sa Washington Wizards. Kamakailan ay hinulaan niya na si Jordan Poole ay magkakaroon ng isang season kung saan magiging kilala siya tulad ni James Harden noong sumali ito sa Houston Rockets. Isang damdamin ito na ikinatuwa ni Kyle Kuzma, kasamahan ni Poole, na makita na ang isang alamat tulad ni Garnett ay nagbabahagi ng kanilang opinyon. Noong nakaraang season sa Golden State Warriors, nag-average si Poole ng 20.4 puntos at 4.5 assists. At mga kaibigan, siya ang 6th man sa roster at malinaw na hindi niya gaanong natamasa ang kanyang papel. Kasama na dito ang kanyang insidente sa labas ng laro kay Draymond Green na nagdulot ng problema sa locker room sa buong season. Kaya naging mabigat ang kalagayan ni Poole sa Golden State sa loob lamang ng isang taon. Nag-average siya ng napakababa na 8.3 puntos at 4.2 assists laban sa Lakers noong kanilang pagkatalo sa ikalawang yugto ng 2023 playoffs. Kaya't naging sapat ito para ilipat siya ng Golden State gaya ng isang hindi magandang kontrata. Maaari nang ipakita ni Poole ang buong saklaw ng kanyang kakayahan sa opensiba kasama si Kuzma bilang kanyang katuwang. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, maaring kumita si Klay Thompson ng $35 million kada season sa kanyang susunod na kontrata sa Golden State Warriors. Kung ano ang mangyayari sa kontrata ni Klay Thompson ngayong season ay magpapahiwatig kung saan patutungo ang Golden State Warriors. Si Thompson ay may expiring kontrata na nagkakahalaga ng $43.2 million ngayong season at iniisip ni Chris Mannix ng Sports Illustrated na maaring siya ay magkaroon ng kontratang nagkakahalaga ng $35 million kada season. Malamang na makakakuha si Thompson sa huling taon ng kanyang 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $190 million na isang kontratang 4 na taon sa halagang $30 to $35 million kada season. Ito ay tila makatwiran ayon sa mga NBA executives na kanilang nakausap. Wala namang senyales ng alitan sa pagitan ni Thompson at ng Warriors. Maliit ang tsansa rin na makakamit nila ang isang kasunduan. Noong nakaraang season, nag-average si Thompson ng 29.9 puntos, 4.1 rebounds at 2.4 assists sa isang kamanghamanghang regular season kung saan ipinakita ni Klay ang lubos na nakabangon sa kanyang nasirang ACL at Achilles. Ngunit sa kasamaang palad, nag-average siya ng 16.2 puntos, 4.5 rebounds at 2.3 assists sa kanilang pagkatalo sa Lakers sa ikalawang yugto ng playoffs na nagpapakita kung bakit maaring maging delikado sa pangmatagalan ang pagbibigay ng malaking halaga sa kanya. Siya ang naging miyembro ng core ng Warriors na hindi pa kasalukuyang may kontrata, habang si Draymond Green ay pumirma ng 4 na taon, $100 million na kontrata nitong tag-araw, at si Stephen Curry ay may kontrata hanggang 2025 to 2026. Si Klay Thompson ay karapat-dapat na sa bawat dolyar na ibinibigay ng Warriors sa kanya dahil sa paraan kung paano siya naglaro para sa franchise sa buong kanyang karera. Kabilang na ang pagbabalik mula sa 2 sunod-sunod na mga pangyayaring nagtapos sa kanyang karera upang makatulong na magwagi ng titulo noong 2022. Ngunit mula sa perspektibong pagnegosyo at sa korte, napakadelikado na iabot ang isang 33 years old na may mga alalahaning injury ang isang pangmatagalan at masaganang kontrata.
maaring nang magbigay ang Warriors kay Thompson ng $35 million sa loob ng 2 season kung iyon ang magugustuhan ng basketball star. Ngunit waring naghahanap siya ng pangmatagalang commitment. Kung ganoon, baka maaari silang magkasunduan para sa $25 million kada taon. Tulad ng kikitain ni Draymond, maaring ito ang mas makakabagay na pagsasamantala para sa buong roster. Dahil hindi ito nagbibigay ng tiyakang magiging luxury cap team ang Golden State ng palagi. Sa kabilang topic naman mga kaibigan, si Cory Joseph ng Warriors ay nag-ensayo noong Miyerkules para sa unang pagkakataon mula nang magkaroon siya ng lower back lumbar strain na nagdulot din sa kanya na hindi makasali sa koponan ng Canada sa FIBA World Cup. Hindi alam ni Joseph kung ano mismo ang nagdulot ng kanyang injury. Subalit, naaalala niya na naging mahigpit at nag-iba ang posisyon ng kanyang mga hips at ang ilang galaw ay nagpapalakas sa kanyang likod. Kahit na may magaan na ensayo ang Warriors noong Miyerkules at wala silang scrimmage, na kaya ni Joseph na sumailalim sa mga shooting drills, depensibong mga pagsasanay at 5-on-0 work. Sa lahat ng ginawa ng Warriors, kasama si Joseph at labis siyang nasiyahan sa kanyang pakiramdam sa pisikal. Sinabi niya, maganda sa pakiramdam na makabalik sa court. Maganda ang kanyang progress, kaya't masaya siya tungkol dito. Kailangan niya lang ipagpatuloy ang pagpapagaling. Ang veteranong point guard ay papasok na sa kanyang ika-13 season sa NBA at siya ay tamang-tama para sa mga hinahanap ng Warriors noong off-season. Mga matalino at may mataas na IQ na manlalaro. Noong nakaraang season, nasa ika-8 pwesto si Joseph sa NBA na may average na 3.9 assist to turnover ratio bilang miyembro ng Detroit Pistons. Sa 62 games, nag-ambag si Joseph ng 3.5 assist at 0.9 turnovers habang naglalaro ng 19.8 minutes bawat laro. Sa kanyang karera naman, may average siyang 3.0 assists at tanging 1.0 turnovers bawat laro. At hindi pa siya umabot ng higit sa 1.4 turnovers bawat game. Para sa isang koponan na namuno sa liga sa assists per game noong nakaraang season, ang Warriors ay nangunguna sa assists per game noong nakaraang season, ngunit may marami ring turnovers per game. Tinatanggap nila ang estilo ni Joseph. Siya ay isang veterano at kaaya-aya ang kanyang karera. Ang umpisa ng karera ni Joseph ay katulad din ng umpisa ni Brandon Podziemski, isang rookie guard ng Warriors. Si Joseph ay kinuha ng Spurs noong 2011 NBA draft noong 20 years old siya. Noong 20 years old siya at isang taon pa lamang sa kolehiyo. Si Podziemski naman nang naglaro ng isang buong season sa kolehiyo bago kinuha ng Warriors noong 2023 draft. Sa buong season, may mga pagkakataon na si Joseph ay magiging isang mahalagang bahagi ng tagumpay ng Warriors, lalo na kung kinakailangan ng pahinga si Curry o Paul o kung sakaling may oras silang hindi makalaro dahil sa injury. Mayroon ding ilang mga laro kung saan maaring maupo si Joseph sa bench sa buong laro. Ano man ang mangyari, alam ni Coach Kerr na mararamdaman ang epekto ni Joseph sa Warriors. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Huwag kalimutang i-click ang like button at subscribe sa ating YouTube channel. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.